akala ko yung pagkahawig lang niya ni Diwata, kasi si Diwata, ito yung sinasabi, hindi paninira ha, talagang bakla yang si Diwata. Pag sinabi mo lang yung kasarian niya. Ang mga sinasabi, pagka hindi totoo, yun yung kasinungalingan. Yung sinasabi mong inciting to sedition, alam mo namang hindi totoo yan, kaya kasinungalingan, alam ko hindi mo naman mapuputunayan yan. Tignan mo nga sa Pastor Apollo Kibuloy, dapat Jeopardy yan, pero kunwari, naglabas kayo ng mga new evidences para makasuhan uli, at yun habon nyo para mawaran o arrest uli, kasi kasangga ni Tatay Digong lahat doon inyong hinaharas. Yung hinahanap nyo, naku, baka makita nyo yung hinahanap nyo. Sana hanapin nyo na lang, sana hindi nyo muna makita. Pero sinasabi ko kayo, pag nakita nyo, baka hindi kayo pamukulo na ganyan eh. Baka dalawa, baka mamaya maglulupasay ka pa eh. Tsaka mapapahiya ka. Ganun lang yung sasabihin ko. Mapapahiya ka. At magbabayad ka. General Torre. Babagsak ang Torre na yan. Natatawa ako sa filing of charges ni General Torre. Isa siyang baliw, hindi nag-iisip paano niya makonsider yung inciting to sedition na nakasaad doon sa, binasa ko lang sa Google na ang ibig sabihin doon, you can be charged of inciting sedition kung may nangyaring ginawa na. Walang nangyari, walang sumunod eh. So, walang inciting to sedition doon. So, sana, iba na lang sana yung banad niya, character assassination, o ano pa mga unjust vexation, o ano pa man. Ganon siguro ang charge niya, mas pasok pa siguro doon sa kanyang charges. No, it is very sad to know. So disgusting. We are so disappointed na ang batas na dapat na siyang ating kikilingan at yun ang ating susundin at magiging gabay sa bawat desisyon natin, eh yun nga po ang sumusunod sa batas at sinasabing dapat ipatupad ang batas, ayun pa ang inaakusahan na lumabag sa batas. Normal na magkaroon ng pagpuna o pag-criticize. Kung titignan mo nga, it is not, there are various kinds of criticizing or criticism. Yung una ay tinatawag na constructive criticism. Pangalawa ay yun pong tinatawag na destructive criticism. At saka, yung mga nanunungkulan dahil ang opisina na yan, ang naglagay sa iyo dyan ay ang taong bayan, at ang taong bayan na naglagay sa iyo ay siya din naman ang nagpapakain at nagpapasahod sa iyo. Kaya ka nandyan sa posisyon na yan dahil ikaw ang pinagkakatiwalaan ng taong bayan. Kaya ka nga naluklok at nandyan sa posisyon na yan. Pero take note, public office is a public trust. Kaya you are really subject for criticism. Either it is constructive or destructive. Kahit ganyan yan, sa laki ba naman, kung gagamihan natin ako napakarami, dito na lang tayo nang mag-focus sa pinaka-common na tinitignan natin na talagang may korupsyon. At kapag ba tayo ay nagsasalita ng ganyan, ang tawag ba doon ay inciting to sedition? Nag-uudyok ka ba na magkakaroon ng rebellion? Yung pinapaalam mo lang at sinasabi mo lang yung kanilang ginagawa na ibig sabihin, pinapaabot, yun nga eh, public office is a public trust, kaya you are subject to criticism. Yung mga tunay na mga salarin, mga may ginawang kabalastugan, may katarantaduhan at pagnanakaw at nagnanakaw ng pera ng taong bayan, yun ang hindi kinasuhan, kinatigan pa, dinipinsahan pa. Daming kasalanan na ginawa at nagawa, sa halip na kasuhan at pinagtakpan. Ay napakalinaw nga na may nakasuhan, yun nga si Congressman Castro, si Manuel, nandiyan dyan, si Sator Ocampo, kinasuhan, at hindi lang kinasuhan kung hindi nadesisyonan na ng Korte Suprema. Pero ano ang nangyari? Ito ha, hindi tinitignan kung may substance o may probable cause pa para maisampa. Ito, naisampa na, kinasuhan na, naging kaso na, at based sa merit of the case or through the exhibit on manifestation of the evidence that has been presented to the competent court, nagbigay na ng verdict, nagbigay na ng desisyon ang korte. Ano ang desisyon? Guilty. Itong mga nanunungkulan. We are not reading between the lines na inintindi natin, wala nakita. Ito korte talaga, malinaw, na merong concrete evidence. Kasi ang korte nagdidesisyon yan without any ayuta o doubt. Sa Bisaya pa, wala bisag gamay nga sa limbong sa pagduha-duha. Kung dili
uman sa matuking investigasyon. Matapos ng masusing investigasyon, napag-alaman, napagtanto at napagdesisyonan ng korte na ang akusado ay tunay nga na may sala. Kaya convicted. Kaya pag convicted ka, you'll be penalized by the law. Depending upon what you have violated, what law did you transgress. Kung ano yung batas na nilabag mo, may kaukulang parusa yun. Kasi napatunayan talaga na may sala. Pero anong nangyari? Kahit pa inapila mo yun, yun yung sinasabi, the conviction is still there, still remains. Malibang na lang kung pag-appeal mo ay na-acquitted ka, malinis na. Kasi meron kang additional evidence, kaya inapila mo yun. Pero bagamat inapila mo yun, yun yung sinasabi, hindi man ako abogado, pero yun yung nalalaman natin. The conviction still remains, although the case ay inapila. Inakyat mo sa mas mataas na hukuman. Itong nagsasalita lang sa kung ano ang nakikita sa kanyang pinapasahod, kanyang pinapakain bilang tagapagsalita ng taong bayan, ay dinisyonan, nakakasuhan. Ayun na nga ang kalaking kabalentuanan, yung lumalabag sa batas, nagnanakaw at kumbiktado na ay hindi labas na kinasuhan, na desisyon na nga, kumbiktado na nga. At ito yung sinasabi natin na nanungkulan sa gobyerno din naman, na nagsasabi din ng saloobin o dismayado sa manangyari sa ating bansa, at bilang tagapagsalita ng bansa ay nagsasalita po si Captain Dado. Ito na naman, nagsasalita in behalf sa taong bayan dahil mahal niya ang taong bayan. Kaya nga naging pangulo niyan at ako yung sumunod sa kanya dahil nakitaan ng tunay na character traits of a leader. May influence talaga siya, may gift talaga siya of leadership. May isipin mo, kahit nga sa isang classroom, 35, 40, ang gulo na nun. Pero yung kanyang pinamamanaan ay 51 million FGF officers, generals, commanders, leaders, and members. Na may mga taga-sunod niya. Siya nga sinasabi sa aking pangangalaga at pagsasalita sa kung ano ang tama. Huwag niyong kakantihin yan. Pero hindi yung leader talagang siya mismo. Naku, sinabihan na nga Ito naman, yung isa na tinatawag nilang diwata, hindi ako sila ang tumatawag na diwata, na isang general na hanggang ngayon ang daming galit na taong bayan, may kambal daw yata ni diwata. Ewan ko bakit sinasabi nila, sabi nilang diwata, sino commander? Diwata ang alam ko, yung nagtitinda ng Paris. Dahil sabi naman nila, tignan mo, di ba kamukha ni diwata? Sila pa din nagsabi niya na, hindi ako. Sabi ko, sino ba sinasabi nilang General Diwata? Ay, si ano pala, na ganyan. Akala ko, yung pagkahawig lang niya ni Diwata, kasi si Diwata, ito yung sinasabi, hindi paninira talagang bakla yang si Diwata. Pag sinabi mo lang yung kasarian niya, hindi kasiraan, kasarian. Alam naman niya, dami naman niya. O sinasabi kong bakla yan si Diwata. Ngayon sinasabing kamukha niya. Diba, hinahanapan natin yung bakla, sinasabi namin may balls ba to? Iyag ba to? Titingnan mo yung pinagagawa, nasanay na siya na kumbaga kakasuhan at siya ang magpapatupad daw sa batas. Pero tignan mo, ang daming mga violation. Doon nga pangalang, talagang mana ka sa amo mo anong sinabi ni President Marcos? Nung in-interview, lumabas yan. Buti, pinalabas na yan. Napanood ko pati sa mainstream media. Sabi niya, yung mga pulis na sumugo doon sa QGC, they are unarmed. So they can do any harm. Kasi wala naman silang baril Kaya ipinakita, anong baril, hindi sidearm, talagang heavily, full battle gear. Naka-bulletproof pa. Kaya, yung katotohanan, ang lumalabas talaga. Kaya ang mga sinasabi, pagka hindi totoo, yun kasinungalingan. Yung sinasabi mong inciting to sedition, alam mo naman hindi totoo yan, kaya kasinungalingan, alam ko hindi mo naman mapuputunayan yan. Tignan mo nga sa Pastor Apollo Kibuloy, dapat jeopardy yan, pero kunwari, naglabas kayo ng mga new evidences para makasuhan uli, at yun habon nyo para mawaran of arrest uli, kasi kasangga, itatay digong lahat doon, inyong hinaharas. Ito na naman, tapos kay Pastor Kibuloy, ang dami yung ginagawa, Torre, Harry Roque, si Bantag. Tapos, eto na naman ngayon, yung aming minamahal na Supremo. Eto hindi naman ako abogado. In-research ni, sa kanya, personal. Minsan nga tayo, si MA, yung acronym ko, kilala nyo na ako Pag sinabing inciting or inciting sedition,
Ibig sabihin, yung bang kinukumbinsi mo o inuudyukan mo yung tao para mag-alsa at pumunta sa gobyerno. Eh kahit ba naman na sinabi mo, lusubin natin ang Malacanang, pero wala namang lumusog, eh walang crime yan. Hindi consummated. Pero yung sa kanya naman ay sinasabi lang niya yung totoo, gaya ngayon sa sinasabi ko. Ay, nagsabi si President Marcos, huwag na kayong maghanap ng talagang binangga ng barko. Eh, salita niya yan. Eh, kinote ko lang kung anong sinabi niya. Eh, anong sinabi niya ulit? Sa operation sa KOJC, bagamat napakadaming tao doon, pero peaceful operation yun. Dahil wala naman silang barili. Eh, ngayon na sinabi ko, eh, may barili, nagsisinungaling siya. Eh, may budget, pero walang nakikitang resulta sa proyekto. May pera, pero hindi nakikitaan. So, kung ano yung pera na nakalaan, na yun nga ang flood control project, eh, ibig sabihin na, citing citizen na naman ako. Buti na lang, hindi ako malaking tao. Ay, wala kayong habol sa akin, ano ba naman makukuha ninyo? Kaya yung sinasabi ko nga sa inyo, tignan mo. Yung hinahabol niya, sinasabi niyo na ganito, ganyan, may 51 million kayo na tao. Yung sinasabi namin, hindi kami kagaya sa inyo, kaya hindi naniniwala, kasi kayo, sanay sa sinungaling, kaya doon yung binabase sa inyong sarili, na nagsisinungaling kayo. Kayo ang sinungaling. Kaya, tignan nyo, yung 51 million, oh, abangan, ganun lang. Ha? Sabi ko sa inyo alam mo, yung aming Supremo, ilan ang sumusuporta, ilan ang nagmamahal dyan, bakit ba sinuportahan yan? Bakit ba minahal yan? Bakit ba ang daming leader? Bakit ba ang daming umanig dyan? Dapat yun ang inyong mga katanungan, hindi puro kasiraan lang. At nagsabi nga siya, ulitin ko, huwag nyo kaming umpisahan, subukan nyo lang. Sabay, ang sinubukan nyo, hindi leader, hindi general niya, kundi siya mismo. Nako, ulitin ko, nako. Nasabi ko sa inyo, yung 51 million na hinahanap nyo, yung hinahanap nyo, naku, baka makita nyo yung hinahanap nyo. Sana hanapin nyo na lang, sana hindi nyo muna makita. Pero sinasabi ko sa inyo, pag nakita nyo, baka hindi kayo kamutulo na ganyan eh. Baka dalawa, baka mamaya maglulupa sa ikapa eh. Tsaka mapapahiya ka. Ganun lang yung sasabihin ko. Mapapahiya ka. At magbabayad ka. Sabihin mo, may utang ba ako para magbayad? Kaya, gamitin mo nga yung, akala ko kasi nasa posisyon ka, general ka, naging DILG ka na pala. Abay, hindi mo ba alam yung pinagagawa mo? Sa bagay, sanay ka eh. Alam mo, Pastor Apulo, wala namang kasalanan. Kita mo nga, dinismiss na yung kaso niya sa Amerika. Yung pinakaunang, na nagwi-witness accusation rate ni Pastor Kibuloy, na-dismiss na. Eh, sanay ka eh. Kasi kalaban at nautusan, nabayaran. Ano ba yun? Yun ang napakinggan na nabayaran ka daw. Ako nagtatanong kung gaano ba katutuo yan. Sabi nila, laki daw ng bahay mo at hindi naman daw ganon. Dapat ang mangyari na makapagpatayo ka, hindi naman ganun, kahit sabihin mo malaking usawa mo, pero hindi dapat ganun. Yun, maraming tao si Pastor Kibuloy. I-religious yun. Iibahin mo yung Mustang naman, nagiging sasakyan eh. Oh, ako. Yun yung sinasabi niya, huwag nyo akong hamunin. Eh, hinamon mo. Oh, hala ka dyan. Oh. Eto ha, balikan ko ulit. Yung nagsasalita in behalf para sa taong bayan, dahil kung walang supremo, sino nga ang magsasalita? Sino ang titindig para sa tama, para sa masto? Sino ang makikipaglaban sa karapatan ng taong bayan? Sino yung gustong ipatupad yung butas? Ang batas ginagamit yung laban sa kanya, pero kayo na lumalabag sa batas, kayo ang nandiyan dyan malaya at walang kumakaso at nagagalit kayo dahil merong taong tumatayo sa kung ano ang tama, kung ano ang wasto, kung ano ang ikakaayos ng mga mamamayang Pilipino para sa kapakanan ng bawat tao na nasa Pilipinas. Yun ang hinahabol nyo. Dapat kayo ang habulin, kaya sinasabi namin, kayo ang mananagot sa taong bayan. Kasi sa isip-isip nyo, kasi nasa gobyerno, nasa kapangyarihan, yung kayo kayo lumaki yung ulo nyo. Kaya tumaas, napakataas ang lipad nyo. Kung gaano taas yung lipad mo, ganun din kataas ang bagsak mo. Kung gaano kalaki yung ulo mo na makapangyarihan at malakas ka, at yung inisip mo, sino ang makakalaban sa amin? Pag sumabog yung ulo mo, ganun kalaki din ang sambulat. Mananagot kayo sa taong bayan. Yun. At sinasabi ko, the day of reckoning will definitely come to pass. Wait for its manifestation. Tiyak na iyong pagsisisihan at tinitiyak ko, mapapahiya ka. Kung doon lumampas ka sa pinagagawa mo, lalo na yung kay Pastor Apollo, kung tratuhin mo, daig pa ang terorista, daig pa ang kriminal, samantalang yung kriminal na nasa kongreso, ay hindi nyo kinukulong, wala ninyo gipriso. Yun ang dapat na ipriso, yun ang ilagay nyo. Yun ang, ano nyo, hihira kayo. Kinantin nyo yung mahal namin,
kinapipitagan at amin niyang talagang iginagalang. Yung sinasabi ko, mananagot kayo sa taong bayan, tignan nyo. One of these days, the day of reckoning. Tignan ko nga. General Torre. Babagsak ang Torre na yan.